para kasuhan na talaga ito sila Pastor Tibuloy tungkol din sa paggamit sa kanta mo? Gusto ko lang may tama yung mga hindi tama. Yan. Okay. Ano yung nag-udyok sa'yo? Kasi yung post mo last February, it went viral. Yeah. Tapos, nakipag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Apollo Tibuloy sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? Okay. Attorney, what made you decide to file a case dito po against kay Pastor Tibuloy? At ano po yung kaso? Sa ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a Bago na naman na kaso ang hinaharap ngayon sa self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy. Sinampahan siya ng kaso ni Umar dahil sa di otorisadong paggamit sa kanyang music na sa campaign jingle ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala ninyo mga kapatid, nag-react din yung WPP Party, Workers and Peasants Party, na ginamit ni Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi daw siya opisyal na kandidato at ginamit ang kanilang partido. Kaya nagsampa din ng reklamo ang WPP. So, naging kaugalian na ba talaga ni Pastor Apollo Kibuloy maliban sa pagiging self-proclaimed appointed son of God ang paggamit na walang pahintulot? Tatalakayin muna natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, kumusta? Bago tayo papasok dun sa talakayan nila ni Bro Jando, ito ang bagong kaso na naman ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano yung nag-udyok sa'yo para kasuhan na talaga ito sila Pastor Tibuloy tungkol din sa paggamit sa kanta mo? Gusto ko lang may tama yung mga hindi tama. Yan. Si Omar, Balew, nagreklamo kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi otorisadong paggamit sa kaniyang music. Ano yung nag-udyok sa'yo? Kasi yung post mo last February, it went viral. Yeah. Tapos, nakipag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Apollo Tibuloy sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? Okay. Attorney, what made you decide to file a case dito po against kay Pastor Tibuloy? At ano po yung kaso? Sa ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO Code. And ang nag-udyok po sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and adaptation of the song K&B, which is composed by my client, our client. Kaya po, we sent a demand letter to the camp of Pastor Kibuloy. However, we did not receive any positive response, and there has been no definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why we resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint for copyright infringement. Attorney, anong prayer natin dito sa kaso mo? This is a criminal case po. So, kung ano po yung under the law na penalties na nandun, yun po yung magiging prayer po natin. Briefly discuss po ano po yung under ng batas for this. Dahil magiging prayer yun. Okay. Since we filed a criminal case, the penalty here is imprisonment. Okay. Sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive feedback from the camp of Tibuloy. Pero prior to this po, may mga makikipag-ugnayan o communication po ba silang naibigay sa inyo, be it positive or not? Yun, abogado ito ni Omar, na nag-file ng kaso. Pero may katanungan tayo dyan, pwede kayong ipindot lang yes or no. Ang tanong,
ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagka-senador? Yes or no lang yan. Okay, tuloy natin. There has been one virtual meeting, if I remember correctly. There's a virtual meeting, however, Nakipag-meeting na pala sila virtually. Anong nangyari? hindi na nag-pursue after that. We didn't hear anything from them after that. Okay, okay. Omar, gaano kahalaga para sa isang artist na katulad mo na mapangalagaan yung copyrights mo, no? Hindi lang bilang tao, kundi bilang artist. Bilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa kagaya namin na mapangalagaan yon kasi kumbaga ito yung art namin, ito yung ginagawa namin para lang, hindi lang para sa akin, kumbaga para sa susunod pa ng mga artist na may tama talaga. Yeah. Mayroon ba Kung mapatunayan na may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy, ang punishment dito ay makukulong. Nasa kulungan na siya. So tuloy natin. tingin na prayer na demand for a fine or magkano hinihingi yung danyos if ever? Well, to be clear po, this is not about yung sa damages and everything. Of course, this is to protect the copyrights of our Filipino artists and to prevent unauthorized use ng kanilang mga compositions. No? And we don't want to give a particular amount because, like I said, this is a criminal case and what is provided in the law, that is the penalty that we're going after. Hanggang saan po ilalaban ng kampo ninyo itong kaso nito? Siyempre po, we discussed naman before we proceeded with the filing of the case and we're ready to pursue this to the fullest extent of the law and all the remedies na available to our client is we will exhaust all of the legal remedies. Omar, although nag-viral na yung post mo, no? Siguro, base lang sa'yo, anong naramdaman mo nung narinig at napanood mo yung kanta mo na hindi nagpaalam sa'yo? Nadismaya ako, syempre. Walang pahintulot. Yon, parang bad trip, parang ganun. Yeah. Kaya laban talaga, no? Yes po. Okay. Yun ang pahayag ni Umar, no? Kung ulitin natin na kahit na yung Workers and Peasants Party, WPP, nagreklamo din dahil yun ang ginagamit sa paghain ng Certificate of Nomination and Acceptance yung kuna ni Pastor Apollo Kibuloy na di daw official kandidato nila, ginamit lang ang kanilang partido, yung Workers and Peasants Party. So nagreklamo din. Ngayon, ang jingle na naman ng kaniyang campaign para sa kampanya niya ang nagreklamo ngayon, no? So meron tayong question diyan, nangunguna dito ang no. Walang bumuto sa yes pa ngayon. Ang tanong, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador ninyo? Yan na naninye ang pagkasulat ninyo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.